At para naman sa isang makabuluhang panayam, makakasama nating muli si Emil Carion. Patuloy, Audrey, at sa ating mga kabalitaan ang pagsuporta ng ating programang Team Balitaan sa mga Pinoy inventors na talagang nakakabilib ang kanilang galing. Ganon din, ang administrasyon ni Pangulong Aquino sa pamamagitan ng DOST ay sumusuporta dito. Kaya ngayong umaga, meron tayong 2 inventors na ipifeature din, pati ang problema ng pagpapatent sa mga invensyon na kung minsan pagkatapos na makita ang galing ay ginagaya at ang mga inventors ay walang kalaban-laban. Ito ay ang invention nila sa pagluluto sa gamit ang isang Pinoy oven at ganun din ang ginagamit na invention ng Pinoy na makinarya na naghihiwalay sa iba't ibang uri ng basura. Tunghayan natin ang aking ulat. Paboritong gawaing bahay ng tunay na Pinoy ang pagluluto at kabilang sa mga kinikilalang magagaling na chef worldwide ay ang Pinoy chef. Kaya naman mahalagang house appliance ang lutuan o oven. Itong binigyan ng solusyon sa imbensyon ng Kapule Pinoy Oven. Inimbento ng aking ama noong taong 1975 actually. At siya po ang nag-umpisa niyan. Wala po kasing gumagawa pa ng oven dito sa atin noong taon na yon. At puro mga iglo or yung tinatawag natin mga big oven. So naisipan niya ito kasi nga nung may nagtanong sa kanya kung paano siya makapag-negosyo ng paratilya sa kanyang maliit na bahay. Epektibo, malinis, matipid at nababagay sa Pinoy at international cooking ang invention ni Kapule. Pwede po lutuin niya ng cakes kasi nga meron po siyang thermostat. Kasi ang cakes po, medyo may kahirapan lutuin niya pagka ang temperature ng oven mo ay hindi pantay na pantay. Ang luluto mo ay magpa-flap yung dulubog kasi wala siyang thermostat na nagko-control ng temperature sa loob ng oven. Pangalawa, yung roasting ng mga chicken at saka ng mga baboy na ulo ng baboy, pwede nang i-lechon dyan. Basura naman ang madalas na problema, kaya ito ang imbensyon na magpapabilis sa pag-segregate o paghiwa-hiwalay ng basura. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon sa mga barangay at sa cities, sinisegregate nila yung nabubulok sa di nabubulok. But at the end of the day, darating yung dump truck na malaki, paghahaluin din yung di nabubulok at saka yung nasegregate na nabulok at isa ang destination. But to this one, ay may encourage na natin ang mga local executive, mga barangays, na yung nasegregate na nabubulok, i-process yan ng ganyan. So, in a matter of an hour, 90% of composting process tapos na. Kaya ang basurang di na magamit sa imbensyon na ito ay nagiging kapaki-pakinabang. Ako'y walang inilagay na anumang chemical, maliban sa pinaghiwalay natin ang liquid sa solid. Alam natin na ang amoy ay kasama ng liquid. Since now, ito ay wala ng liquid, ang amoy nito ay nahandun na sa liquid. Kaya ito makikita mo walang amoy. Ang galing, di ba? Siyempre, gawang Pilipino eh. Sa pinapamalas na galing ng Pinoy, delikado na gayahin ang mga imbensyon. Kailangan na may markang Pinoy Invention Patent ang ito. Ang patent ay proteksyon na binibigay ng batas. Legal protection, kung tawagin natin. Patent po ay napapailalim sa Republic Act 8293 na katawagin po ay Intellectual Property Code of the Philippines. Pamagitan po niyan, yan po yung legal na pamamaraan upang mabigyan kayo ng proteksyon laban po sa imitasyon. Kapatid po, kung mayroong manggagaya ng inyong imbensyon, pwede po ninyong habulin sa korte kung maraang legal at pwede pa po kayong mangumpiska ng kanilang mga ginamit na produkto na laban sa inyo. Suportado ng mga inventors ang kakulangan ng buhay Pinoy. Suportado naman ng Pangulong Aquino ang henyong Pinoy. Kita mo na ang galing ng Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Emil Carion. Worldwide po ay kinikilala ang galing ng Pinoy. Kaya naman tayo ring mga Pilipino at tayo dito sa Team Balitaan ay sumusuporta sa galing ng Pinoy.